set me free. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die? God's Son would die to save a wretch like me. What love divine, He gave His life for mine. His curse of suffering brought me healing. He spilled His blood to fill my soul. His crown of thorns made me royalty. His sorrow gave me joy and pride. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die? God's Son would die to save a wretch like me. What love divine, He gave His life for mine. He was despised and rejected, stripped His garment and oppressed. I am loved and accepted, and I wear a robe of righteousness. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die? God's Son
the footprints that we leave, let them to believe, and the lives we live, inspire them to obey. We all who come behind us find us faithful. After all, our hopes and dreams have come and gone, and our children self we've left behind. Miracles that they discover, and the memories they uncover, become the light that leads them to the road with its much fun. We all who come behind us find us faithful. With the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. We all who find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. We all who come behind us find us faithful. Joy,
Sing the wisdom the Lord gave us through the day. The morn shines full of His command, and all the stars obey. Sing the goodness of the Lord that filled the earth with food. He formed the creatures with His words and then pronounced them good. Lord, how the wonders are displayed. Where will I turn my eye if I survey the ground I tread, or gaze upon the sky? There's not a plant or flower below that makes the glorious known. And clouds arise and tempests blow by order from thy throne. Creatures that borrow life from thee are subject to thy care. There's not a place where our God is present there. Don't forget the Sabbath, the Lord our God applied. The brightest of all the week the best. It was most from me for because of joy we find. Beams of light descend with heavenly shine. Welcome, our Savior here. Blessed Sabbath. Your Savior, how good and kind and wise. Chooses thy promise to dwell in every heart. Welcome, ever welcome, blessed Sabbath. Magandang umaga at happy Sabat po sa ating lahat, mga kapatid. Bago po tayo magpasimula sa ating family time, tayo muna po ay mag-awitan. Pero bago po tayo mag-awitan, tayo muna po ay yumuko para sa ating panalangin. Ama namin na mabagin ko po sa lahat. Maraming salamat po sa buong isang linggo na inyo pong iningatan aming buhay. At narito po kami sa inyong sambahan upang ikaw po ay aming sambahin at purihin. Nawa yung banal na Espiritu ay sumaamin. Maraming salamat po sa pagtugon sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang una po nating awitin po natin ang There's Sunshine in My Soul Today. SDM Hymnal 297, 297. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright than earthly stars. For Jesus is my light. Oh, the sunshine, blessed sunshine, in the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. There's music in my soul today. I'll go to my King. When Jesus I sing and hear the songs I cannot sing. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. There's springtime in my soul today, for when the Lord is near. The dove of blessings in my heart, the flowers of praise appear. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. There's sadness in my soul today, and hope and praise and love. For blessings it gets me now, for joys in above. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. Ang pangalawang pong awitin natin ay A Shelter in the Time of Storm. The doors are rock in
sa ating opening song, tayo pong lahat ay tumayo at atin pong awitin ang Leaning on the Everlasting Arms. Is the hymnal 297 to 295. Fellowship, but the joy divine, leaning on the everlasting arms, and the blessing is mine, leaning on the everlasting arms, leaning, safe and secure from all alarms, leaning on the everlasting arms. How sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Safe and secure from all alarms, leaning on the everlasting arms. I should read what have I to fear, leaning on the everlasting arms. Oh, blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Safe and secure from all alarms, leaning on the everlasting arms. Manigluhod tayo mga kapatid para sa ating panalangin. Dalaygon, may gugmaon Diyos, nakisan sa kami sa malangit. Dan salamat, Panginoon, sa malaking pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Narito kami, iyong mga anak, nagpasalamat kami, Diyos, sa isang linggong paglalakabay na mo, ibabaw ng kalibutan na ikaw kung Diyos na guban, nagpanalangin sa matag sa kanang Ginoo. Huwag na kami karong orasa, dala mo sa kinabuhi, nagsubli pagdalag sa lugar ng mungalan. O Diyos, maliyon, anya kami karong takna, o Diyos, magasimba kami diya kanimo. Gidadol sab namo kanimo Dios amo hinat magampanan namin among tungkulin sa araw na ito. Gidadol sab namo kanimo Ginoo amo mga kaigsunan wala pa hindapita. Kung nasa daanan man sila Panginoon, gabayan mo sila og na kung para makarating sila diyang dapita aron makasama kami sa pagsimba diya kanimo Ginoo. Uban sa mga kaigsunan nga wala di mayroong mga balitian Ginoo naghayo kami diya sipuin mo ang kanilang makalawasan. Ang ilang naramdaman Panginoon nga sa sunod Sabat, kami tanan magsama-sama sa pagsimba diya kanimo. Wala kami ring mahimo sa among Diyos, kundi kanimo lamang salig ang tanan, kaya ako lambog tong talampanan, tes makadabuhi. Nagkayo kami kanunay Diyos, ng tausan mo kami sa panalangin. Mukuson mo kami sa dakong bandiya kanimo Diyos, iya kanunay maghari sa matago sa kanamo Diyos, araw kami magalakaw ng kalibutan na ngayon lamang sa malibuton. Daghan po Diyos, ang kanilang ikaw lamang na tanan, selon mo kami sa daghan na kasalanan, tung lamang sa Jesus ang bugtong manluwas ka namo. Amen. Magandang umaga po at happy Sabbath. Akin lang pong i-preside ang pagkakasunod-sunod po ng atin pong programa sa umagang ito. Ang nagpaawit po sa atin ay si Sister Bing at ang opening song ay Leaning on the Everlasting Arms at ito ay pinangunahan po sa panalangin ni Sister Anita Aclon. Then, ang magmi-message po ay si Brother Ray Ranes at ang inyo pong lingkod na presider si Lilia Ranes. So, yan po ang ating programa sa umagang ito.
Happy Sabbath mga kapatid. Purihin ang Panginoon sapagkat ang bawat isa sa atin ay mayroong nakapaghahanda sa sarili na talagang makasalamuha ang Diyos at ang Kanyang presensya sa dakong ito. At bagaman sa ilan-ilan lang po ang nakarating, no? Ang tawag dito ay early birds. Yung pinakaunang mga dumating sa hindi pa dumating ang oras ng family life, yan ay tinatawag na early birds. So, ngayon, bagaman ilan-ilan lang tayo, ay ating gaganapin ang tinatawag sa mga pinakaunang programa ng araw ng Sabat, ang family life. Kaya mayroon po talaga tayong maihahanda mga kapatid bago sasapit ang time, ang oras ng Sabbath School. So, ngayong umaga, bilang pauna ng atin bilang paunang mensahe ng ating maririnig, ito'y patungkol sa pamilya. Ito'y patungkol sa pamilya. Paano nga magiging may isang tanong na aking naririnig. Paano pasisimulan ang pagpapamilya? Paano daw pasisimulan? Ano ang tamang term dito nga ginagamit? Yung umpisahan. Yung pagpamilya ba ay basta na lang pagdesisyon ng isa, kahit hindi gusto ng isa ay magaganap? Alam po ninyo mga kapatid ay kung sa Bible, kung sa prinsipyo ng Biblia ang ating susundan, ay talagang idinadaan sa tamang proseso ang pagsasaayos ng isang taong nag-iisa. Isasaayos ang kanyang buhay bilang siya ay nag-iisa pa lamang. Doon muna magsimula sa ang proseso ng isang pamilya, isang taong nagnanais nga siya magpapamilya na. Doon magsimula sa kanyang munang sarili bilang siyang nag-iisa. Doon niya ito ihahanda. At wala pang sinumang ibang personang involved doon sa paghahanda sa prosesong ito. No? Kaya yung ginawa ng Diyos, yung nilalang ng Diyos si Adan, bago ginaganap ang banal na institusyon niya, bago nagaganap sa dalawa, inihanda muna ni Adan ang kanyang sarili doon sa pagnanais nga siya'y dapat may kasama. Di ba? Naramdaman muna ni Adan ang kanyang sarili nga kailangan pala niya mayroon siyang kasama. Mayroon siyang katuwang kasi napagkalungkot ang buhay. So, ang Diyos, mayroon siyang may ginagawa ang Diyos na pamamaraan doon sa isang tao nga kung talagang nais niyang siya magiging taong karapat-dapat ng papasok sa pagpapamilya, maramdaman muna niya ito doon sa kanyang sarili kung ito na ba ang aking sarili ay may kakayanan na. May karapat-dapat na ba itong maghandil, mangunguna kapag ako'y may pamilya na. Napagkaganda mga kapatid. Kaya itong programang itong Family Life ay dapat natin sana itong tawag dito ay magaganap lagi sa tuwing araw ng umaga ng Sabat. Kasi dito ihuhubog ang mga kaisipan ng mga kabataan.
ang layunin ng family life ay hindi lamang para doon sa mga may asawa na o sa mga may anak na, kundi para doon ang pinaka punto dito mga kapatid na nais nga maiparating sa madalas nga mga pagkakamali at sa madalas na pagkakasalang nagaganap sa atin pong kapaligiran ngayon ay ang nanganganib ay ang mga kabataan. Bakit? Madalas sila nga nagkakasala dahil sa emosyon, sa damdamin. Madalas nalabag nila ang kalooban ng Diyos sapagkat hindi sinusunod kung anong instruksyon ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa, kundi ang nasunod ay ang bugso ng damdamin, ang sarili ng mga kabataan. Kaya mayroon dito tayong ibang mahalagang pag-uusapan mga kapatid. Hiramin ko muna ang time na ito bilang tayo ay nandito sa programang ito. Ang tawag dito, ang pagtataguyod ng isang pagpapamilya ay dapat magkaroon na tayo, ang isang lalaki or ang isang babae, ay magkakaroon na siya ng kaisipang matured. Matured. Paano magiging isang matured na kaisipan mga kapatid? Habang laging pinagbubulay-bulayan ang inyo pong lingkod noong panahon ng Y2K, aking idinadalangin talaga, sister, idinadalangin ko nga bago man lang magtapos ang year 2000, ang edad ko ay 27. 27-year-old na ako. So sabi ko, kung hindi ako makapag-asawa nitong 27-year-old ako, magtapos itong Y2K, ano na kaya kasi matindi na ang balita nga magwakas na ang mundo? Oh, mawasak na. Ay sabi ko, baka mawasak na lang din ang magtapos na ang sanglibutan, hindi ako makapag-asawa. Ay paano kaya ito? Ay dahil sa lagi akong nagbabasa ng love, courtship, and marriage at saka itong may isang aklat pa, nakalimutan ko na lang ang pamagat. Noong lagi akong nagbabasa mga kapatid, sabi ni Mrs. White, hindi dapat nga hayaan ng isang lalaki ang kanyang sarili nga pabayaan na lang niya kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanya. May kalooban ang Diyos para sa isang tao nga ito ang dapat magaganap sa buhay niya. Ang pinaka-madali dito mga kapatid na maunawaan, yung kung ang layunin ng Diyos nga ikaw ay dapat maghandle ng isang pamilya, ay dapat ito pala ay isa katuparan sa buhay mo. So, ang banal na Espiritu ay hihimok sa ating kaisipan upang ito ang lagi nating maiisip na dapat pala akin talagang panghahawakan ito. Sa pamamagitan ng ating pagsasaliksik, pagbabasa at sa ating pagbibigay ng panahon ng pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon mga kapatid, guided by the Holy Spirit, ito ang gaganap, ito ang magagawa sa buhay natin. So habang nananalangin ako, tuwing 12:00 ng hating gabi, so ito po yung sa personal kong buhay, ito yung aking ginagawa. Kasi hindi ko alam kung sino ang inihanda ng Diyos nga babae, nga kanyang nilalang na babae, nga para sa akin. Nung panahon na yon, doon ako sa akin kay Limwil, kanila ni Kuya Lim Stocky, diyan sa Liberty. Tuwing 12:00 ng hating gabi, luluhod ako, Panginoon, kung iyo mang kalooban niya sa taong ito nga year 2000, ay ako'y inyo mang pahintulutan, Panginoon, nga ako ay makapag-asawa na. Pagpalain ninyo ako. Ano ang aking unang kahilingan? Kasi ako'y volunteer 5 lamang mga kapatid. At ako'y nabubuhay lamang sa pamamagitan ng mga ipagkaloob ng mga kapatid. At wala akong stipend. Pero indidadalangin ko sa Panginoon nga ako'y gustong magpapamilya sa taon na yun. At alam niyo mga kapatid, hindi ko rin akalain nga doon ay matutupad. No?
dumating din sa buhay sa punto ko nga, sa punto na yon nga, ibinigay ng Diyos sa akin, nga hindi ko inaasahan din naman. No? Hindi ko inaasahan. Basta humihingi lang ako, ay doon natutupad yung sinabing humingi ka at ikaw ay bibigyan. Doon pala. Now, sinabi ko kanina nga madalas nagkaroon ng violasyon ang sa bayan ng Diyos. Kung basahin natin ang Oseas 4:6 mga kapatid. Basahin natin. Basahin natin. Oseas 4:6. Ang sabi niya, ang aking bayan ay napapahamak. Napapahamak. Anong klaseng pagkapahamak mga kapatid? Ang sabi dito, ang term nga ginagamit ng King James Version ay nasira. Nasira. Sabi dito, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka upang ikaw ay huwag maging saserdote ko, yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos. Akin namang kalimutan ang iyong mga anak. Alam ninyo mga kapatid, ang talatang ito, ang tinutukoy in generally ay bayan ng Diyos. At ang bayan ng Diyos, involved dito hindi lang pamilya, hindi lang couple, nga nagsasama sa isang tahanan na dalawa lamang. Kundi ang involved dito ay ang buong pamilya mula sa kaliit-liitan nga mga kamusmusan o mga sanggol hanggang sa pinakamatanda nga napapaloob ng isang sangbahayan, ang bayan ng Diyos mga kapatid ay doon makikita. So, kung nagkakamali, nasisira man dahil sa kakulangan ng kaalaman, sino ang may pagkukulang? Sino ang gumawa ng dahilan na ganito ang magaganap mga kapatid nga mapapahamak ang bayan ng Diyos? Hindi ang Diyos, kundi personal sa bawat tao, bawat buhay. No? Ngayon ay ginagampanan lamang ng bawat isa at ang banal na institusyon nga kasing banal sa araw ng Sabat mga kapatid, ang katumbas nito ang kasal. Nga unang naganap doon sa halamanan ng Eden. Ayon sa Episo, sa aklat ng Episo mga kapatid, bago ang aklat ng Episo, dito muna tayo sa Malakay 2:13 hanggang 16. Ang tanong dito, natutuwa ba ang Diyos kapag ang pamilya ng isang Kristiyano, isang mananampalataya ay hindi kontento sa isa? Halimbawa, dahil nga tatlo lang sila at hindi na uli nagkakaanak ang asawang babae at ang asawang lalaki at ang kanyang anak ay gusto pang magkakaroon ang kanyang anak na kanyang kapatid. At ang asawang lalaki ay gusto pa rin nga magkakaanak siya. Pero dumating sa punto na ayaw na sa nanay. Ayaw na ng inang manganak. Pagkatapos, mangyayari nga ang lalaki dahil nga ay humihingi ang kanyang anak na ng kanyang panganay nga anak sana kung pagbibigyan pa. Pero dahil hindi na, nagkakasundo itong dalawa na itong mag-ama. Nga dapat ang anak kong ito mayroon pang kapatid. Pero dahil sa hindi na gusto ng nanay, wala na siyang magagawa. Malulugod ba ang Diyos? Ang tanong dito. Natutuwa ba ang Diyos nga dahil dito sa kapasihan at pagkukulang na sa pagiging ama, ang pagiging asawang babae
sa pangangailangan ng kanyang asawang lalaki at hindi na sinasang-ayunan nga magkaanak pa ng isa sila. At dahil doon nga kaso, mangingibang pintuan siya. O sa madaling sabi, nagkaroon siya ng ibang sidecar. Ang sabi dito sa Malakias 2:13 hanggang 16, mga kapatid, ay hindi kailanman nalulugod ang Diyos nga tumitingin sa kanyang bayan na mayroong dalawang pagnanais. So, kaya ang kasal ginaganap, mga kapatid, ang purpose ay talagang genuine itong magiging isang pamilya, ang isang pamilya, dahil doon sa tipanan na yon. Kaya ang magsasama nga hindi kasal, mga kabataan, ang pagsasama nga hindi pa nagpapakasal, alalahanin natin ito. Ang naglilibin sa aklat ng Korinto, Kapitulo 6, nga sinasabi ni Apostol Pablo, nga ang nagtatalik na hindi pa kasal, kasama doon sa kanilang pamumuhay ang sumpa nga ibibigay ng Diyos. Kaya walang kapayapaan, walang katuwaan, kasiyahan, at hindi masasapatan kailanman ang pangangailangan sa buhay bilang nagsasama. Mga kapatid, ito ang mensahe. Sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso 5, pwede bang baliktarin daw? Pwede bang magagawang baliktarin? Talik muna bago kasal? Pero ang sabi ni Apostol Pablo, hindi mangyari yan. Bakit? Kung tayo'y susunod sa prinsipyo ng Diyos at prinsipyo ng Biblia, ay dapat dumaan tayo sa proseso nga buhat ng ikaw ay nag-iisa pa lamang hanggang sa kayong dalawa na ang may pagkapasyahang magsasama hanggang sa dooy ganapin ng Diyos sa buhay ninyong dalawa ang basbas bilang isang laman. Alam po ninyo, mga kapatid, ang pagpapala, dumadaloy itong walang anumang hadlang. Walang anumang hadlang. Bakit? Sumunod tayo sa palatuntunan ng pagiging isang mag-asawa nga mayroong sinasabi ang Diyos nga ang pagkakasumpong ng isang mabuting asawa ay, ano yon sa aklat ng Kawikaan? Pinakamabuti kaysa kayamanan. At hindi naman dito specific nga binabanggit ni Haring Solomon ang kung anong klaseng asawa. Asawang babae, asawang lalaki. Pero sinabi niya, ang magkakasumpong ng mabuting asawa sa Panginoon ay mas mainam pa kaysa silver and gold, sa kayamanan at pilak at ginto. So mga kapatid, sa umagang ito, ang akin pong dalangin na para doon sa mga pamilya na tawag dito, ihasik natin ang tamang pagtuturo sa kaisipan ng mga anak doon sa bawat kabataan. Na sila'y mahubog sa turo na sa pamamagitan ng instruksyon ng Diyos nga siyang gabay ng bayan niya. At ito ang aking dalangin, mga kapatid, na ang kanyang salita ay magiging gabay sa atin pong buhay Kristiyano. So, maraming salamat po, Brother Ray, sa inyo pong mensahe at sa mga nag-participate sa atin pong family time. So, diyan po nagtapos.
Trust in
Day. Pakisabi ka, Alcin. Forester. Para po sa ating pagsisimula, ating pong awitin ng I Sing the Mighty Power of God. Tayo pong lahat ay magsitayo. I sing the mighty power of God, that made the mountains rise. The stream of flowing seas of road and belt the lofty skies. I sing the wisdom that ordained now such a road that day. The mountains fall on His command, and all the stars obey. Sing the goodness of the Lord that filled the earth with food. He formed the creatures with His words and then pronounced them good. On how Thy wonders are displayed, wherever I turn my eye. If I survey the ground I tread, or gaze upon the sky, there's not a cloud or floor below, but makes the glorious song. Clouds arise and tempests blow by order from Thy throne. Creatures that borrow life from Thee are subject to Thy care. There's not a place where we can feel, but God is present there. Tayo po lumuhod para sa ating panalangin. Ama namin Diyos, bus po kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan na kami po inyong iningatan sa buong isang linggo, Lord God. Salamat po na nakarating po kami na ligtas dito sa bahay-sambahan upang upurihin ng iyong mga banal na salita. Ganon din, Lord, dalangin ko po ang mga kapatiran na patungo po dito. Patuloy niyo po silang ingatan at gabayan sa kanilang paglakway, Lord God. Ito po aking samtiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sa muli, happy Sabbath po sa ating lahat mga minamahal kong mga kapatid. At sa umaga po ito, tayo po ay magsimula na ng ating pong Sabbath School. At atin pong kamayan ang ating pong mga kapatid at ating batiin, mga kapatid, ng Happy Sabbath. Happy Sabbath. Purihin ang Panginoon sapagkat si Brother Arreglado ay kasama na natin sa pagsamba. So napakabuti ang Panginoon sapagkat binigyan ng kagalingan, hindi man lubos ng kagalingan, subalit ibinigay na ang pagkakataon upang makasama niya tayo, atin din siya makasama sa pagsamba, sa pagpupuri sa ating Panginoon. So, ang ating pong panahon ay patuloy na mainit, mga kapatid, at alam kong mainit din ang ating pong
tanggap sa bawat isa sa atin. Lalo't higit sa atin pong pagsamba sa ating Panginoon. So, narito po ang pagkakasunod-sunod ng ating sequence na ating Sabbath School. Ang atin pong nasa monitoring screen, Sister Queenie, at ang ating chorister, Sister Eliza, at sinusundan ito ng opening prayer ni Sister Jamra. Pagkatapos ay ang mensahe ng awit na ibibigay sa atin ni Brother Albin. At pagkatapos ay mapakinggan natin ang promotional talk ni Brother Mascardo. So ito po ang pagkakasunod-sunod. Ngayon ay ating isunod ang message and song ni Brother Albin. There is a longing only you can feel. And when in darkness, only you can steal. My soul is falling, now that I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. Well, I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Sunrise to sunrise, I will seek your face. Drawn by the Spirit to the promises of your grace. I hope that we'll abide here in your presence, forever satisfied. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close when you're embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. Well, I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Take me deeper,
Good morning, happy Sabbath mga kapatid. Happy Sabbath, Tay Arman, si mahal niyang asawa, mga apo. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon nga hindi nagpabaya ang Diyos sa programa sa kaligtasan. Subalit sa aming ministry ni Brother ni Tay Arman ay talagang may mga hadlang, no? Malakas na sana yung aming trabaho doon sa lugar nila, pero yun talaga ay kaya laban lang. Tay Arman. Ang Diyos ay mayroon ding plano para sa iyo, sa atin, sa mga taong gusto nating kausapin na magkaroon ng katotohanan. Anyway mga kapatid, ngayon nga panahon ay double na ang pagsisikap ng kaaway para maharangan ang planos kaligtasan sa mga taong gustong makikinig sa salita ng Panginoon. Kahit sa ating tahanan, pag magsalita ka na about kaligtasan, parang ayaw maniniwala kahit pa ang iyong mga anak. No? Pag magsalita ka, parang mahirap mapaunawa. Ngayon nga panahon mga kapatid, ito'y nagpatunay lamang na ang Diyos ay ibibigay sa atin ng warning para tayo ay maging prepared. Salamat naman sa Panginoon na mayroon pang Jesus Christ na nagbigay sa atin ng pag-ibig, panampalataya, na mayroon pang kaligtasan na kanyang inaalok ngayon nga panahon. Ibig sabihin, hindi pa huli ang lahat. Tayo ay magreforma, sumunod na maging maayos sa harapan ng Panginoon. Sa ibang mga church, mga kapatid, wala nang simba ng katulad nito. Mabuti na lang tayo ay meron pang pagsamba, regular, Merkulis, Biyernes at Sabado. Sa ibang mga church, di na ka makakita nga may samba. May mga malaking church na wala na nagsamba. Noong nagpunta kami sa Rizal nitong linggong ito, pumunta kami doon. Ang mga church natin doon sa Rizal ay may mga magandang church, mga malalaki, may mga bagong pundar, pero wala nang nagsamba. Kawawa. Ganun po ang sitwasyon ng ating kapanahonan ngayon. Subalit, ang Diyos naman ay patuloy din nga nagbibigay sa atin ng warning. Ano yung sabi ng Panginoon? Sa Joel chapter 2 verse 14 magsimula sa 12 hanggang 14, ang sabi ng Diyos, bumalik tayo. Dahil mayroong Diyos na magbibigay sa atin ng view para tayo ay manampalataya na maging maayos. Yung lahat ng mga gusto ng Panginoon na ating gagawin, siya ay merong sinasabi na balik. Manampalataya na maging tapat. Si Panaya 1 verse 14, ganun din ang sabi niya, malapit na ang Panginoon. Ibig sabihin, dalawa lang yan. Ang pagbalik ng Panginoon ay hindi natin alam, baka bukas. Pero yung isa sa mga kinakatakutan na kung tayo hindi handa, mga kapatid, yung ating buhay. Yan ang pinakadabis doon. Kaya ngayong Sabat ay meron tayong Sabbath School Improvement para nga mag-improve din ang ating church. Ang sabi ng sulat ni Sister Ellen White, ang sabi niya, ang iglesia natin ay isa sa mga gate or pintuan ng ating kaharian ng langit. Ito'y pintuan, kapatid. Sabi dito, ang sabi dito sa Testimonies Volume 5, page 491.
Ang sabi ng Diyos, house of God is the gate of heaven. Sabi ng Diyos. Oh. Itong, ang church natin, ito yung pintuan para tayo ay makapunta sa karya ng langit. Ang sabi dito, to the humble believing souls, and the house of God on earth is the gate of heaven. The song of praise, the prayer, the words spoken by Christ, representatives are God's appointed agencies to prepare a people for the church above, for that laughter, worship into which there can enter nothing that defileth. Ibig sabihin mga kapatid, yung ating pagpunta dito sa church, tayo'y laging nananalangin. Tayo'y laging nakikinig sa mga spoken, mga salita ng Panginoon. Tayo'y nakikinig kung paano natin i-apply ang mga instruction na binigay ng Panginoon. Kaya sabi niya, ito'y gate para sa karya ng langit. Ang sabi doon sa sinasabi ng testimonies to the church, sabi niya, Satan is working with all diligence. Ginawa niya ang lahat ng pamaraan para tayo ay magkaroon ng paghihina sa ating pagpunta sa karya ng langit. Bakit po? Kasi pintuan ito patungo sa karya ng langit. Ibig sabihin, lahat ng mga pamaraan ni Satanas ay kanyang gagawin para tayo ay hindi makapunta sa pintuan ng langit. Totoo ba yan, kapatid? Totoo yan. Kung maaari, patayin ka pa. Patayin ang bayan ng Diyos. Para nga mahinto lang. Pero pag tayo ay mayroong close connection sa Panginoon, tayo po ay kanyang protektahan. Yan ang pinaka-the best. Manalangin tayo mga kapatid. Mahal naming Diyos, salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Minamahal niyo kami, pinagpala sa lahat ng mga panahon. Kami po ay nakiusap sa inyo na inyo pong palaguin ang aming pagsunod sa inyo, panampalataya, upang matraining kami at makapasok sa inyong karya ng langit. Ang sinasabi ninyo, ang church na ito, ang inyong iglesia, ay ito'y pintuan patungo sa inyong karya ng langit. Salamat po sa mga paanyayayang ito. Salamat po sa mga instruction upang kami ay masigasig hanggang sa inyong pagdating. Aming maintindihan ang lahat ng inyong sinasabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, ang lahat ng mga pamaraan natin sa pagsunod para tayo ay maging masigasig, sundin natin ang ating puso at yung sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi pala tayo nagpunta dito kapatid upang magpakita tayo nga present tayo sa harapan ng Diyos, sa harapan ng ating mga tao, sa ating mga kapatid. No? Hindi pala 'yon. Ang pagpunta natin dito, it is training ground para tayo ay makapunta sa karya ng langit. Yan ang sabi ng Diyos mga kapatid. Training pala ito. Pag tayo ay manghina, that is working of Satan. Yan ang trabaho ni Satanas. Na tayo ay manghina. Sakit ng ulo. Kuminsan, sakitan tayo ng ulo, hina ang katawan, paghahadlang doon sa ating pamilya, para tayo ay hindi makapunta sa pintuan ng langit. Yan po. Yan ang work ng kaaway. Pero sabi ng Diyos, kailangan na meron tayong general nga connection. Una, tayo po ay magiging magbasa ng kaniyang mga salita. Tayo po ay patuloy na magbasa, preparado sa lahat ng mga bagay. Ang sabi dito, sabi ng Diyos, kinakailangan ang lahat ng ating iglesia at ang ating mga magulang ay magkaroon din ng deklarasyon para magkaroon ng katibayan sa panampalataya ng ating mga anak ay madala natin sa ating church. Nakakalungkot po.
na kung minsan ang ating mga anak ay hindi natin makita. Sa akin lang mga kapatid, 5 aking mga anak. Pero talagang nalungkot talaga ako pag may isa nga hindi makapunta dito sa church. Yan ang pinakadabis sana. Kasi sabi ng Diyos, neglectful parents cannot uplift the church. Many seems to think that the declension in the church, that the growing love of pleasure is due to pastoral work through the church is to be proven with faithful guides and pastors. Ministers should labor earnestly for youth you have not given themselves to Christ, and also others who that their names are on the church roll are religious in crisis, in Christless. But ministers may do their work faithfully, and will yet it will amount to very little of parents neglect their worship, neglect their work. Ay sabi ng Diyos, kapatid. Kaya kung minsan, pag tayo ay mahina din nga magpunta sa church, mahina din tayo nga magpunta, ang ating mga anak, ay ganun din ang kanilang neglection sa ating iglesia. Kaya, itong panahon na ito, dahil nakita ng Panginoon nga ang dinudubol na ang pagsisikap ng kaaway, dahil sa napalapit na ang pagbalik ng Panginoon. Kaya sabi niya, ito pala ang pintuan patungong kaharian ng langit. Maraming hadlang para tayo ay hindi makikinig sa salita ng Panginoon. Totoo ba ito, kapatid? Totoo, maraming mga hadlang talaga. Sa amin lamang ay sa aming pagbiyahe mula Panalingaan, sinisikapan at tudo-tudo na ang pagpatakbo sa sasakyan. Brother Dodds, para lang hindi kami malubugan ng araw. Marami talagang hadlang. Maraming hadlang. May naputol nga kahoy, hindi kami makadaan. Mayroong mga nakalimutan nga naiwan. Doon, kailangan naming balikan. Naku, grabe talaga. Sa biyahe para nga magsisikap sana nga hindi malubugan sa araw ng Sabat na hindi kami makaabutan ng paglubog. Sinisikapan namin. Talagang hindi talaga. Nalubugan na dating dito gabi na. Kita mo na. Kaya sabi ko, manalangin tayo nito. Kasi hinahadlangan talaga ang ating pagsamba, ang araw na Sabat. Bakit, kapatid? Ang importante nga tayo ay nakakilala sa tunay nga palatandaan sa pagpalago sa ating panampalataya, kapatid. Kasi ito ang pintuan patungong kaharian ng langit. Makarinig tayo ng mga salita ng Panginoon, makarinig tayo sa pagbabago sa ating buhay. Ganon din ang ating panampalataya. Pag tayo ay hindi makapunta, dahan-dahan tayo, kapatid, na maghihina sa ating panampalataya. Marami na tayong mga negatibo ng mga pag-iisip. Yun ang trabaho ngayon ng kaaway ng Panginoon. Kaya ang Diyos nagsabi talaga sa mga magulang. Ang sabi ng Diyos sa Council for the Church, ang sabi dito, fathers and mothers, you are teachers. You are your children, teachers your children. Are the pupils your tones of voice, your department, your spirit, and occupied by your little ones. Ano yun? Tayo ay maging teacher, nagtuturo sa ating mga anak, mga kabataan. Nakita natin nga wala sila dito, absent. Tayo ay responsibilidad natin sa tayong mga magulang.
nakita natin na hindi sila kasama, ay imagine kapatid, pintuan na ito ng kaharian ng langit. Hindi natin kasama ang ating mga anak. Nakakalungkot talaga. Kaya tayong lahat ay pinapaalalahanan ng Panginoon. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi ang panahon natin ay malapit na malapit na. Ang sabi ng Diyos, maging tayong mga magulang, na kailangan tayo ay magiging perfect duty na pangunahan natin ang perfect na pagsunod para lumago ang ating panampalataya sa ating iglesia, sa ating church. Hindi natin ibahala yung mga tao at ang mga anak natin na mahiwalay. Lagi nating idalangin sa Panginoon. Subalit, hindi naman natin dala ang kanilang desisyon, pero yan talaga ini-inject ng Diablo para sila ay hindi makikinig sa atin. Maraming mga dahilan. Kaunting diferensya lang, wala na. Tumba na. Kaya tayo rin, kung hindi makarinig kuminsan ako kapatid, hindi na ako magsabi sa iba, kundi sa akin. Pag ako ay nagsalita na kabutihan para sa family, sa aking mga anak, pag hindi ako pakinggan, parang mag-surrender ako, Tay Arman. Gusto ko nga, sige, kanya-kanya tayo, isip-isip ko. Pero mali pala yan. Kailangan palang meron kang strong treatment sa pagsalita sa ating family, sa ating mga anak. Yan ang pinaka instruction ng Panginoon. Sabi dito, parents, it is your duty to have your children in perfect. At ang subjection having all their passions and evil tempers subdued, and its children are taken to meeting, these should be made to know and understand where they are, that they are not to home, but where God meets with His people. And they should be kept quiet and free from all play, and God will turn His face toward you to meet with you and bless you. Pag tayo ay magtuturo sa ating mga anak, ating bigyan sila ng instruction, hilingin natin sa Panginoon na mayroong power. May power yun. Bakit? Kasi tutulungan tayo ng Panginoon na paano natin may proclaim ang plano sa kaligtasan pagpunta sa kaharian ng langit. Tandaan natin kapatid, sabi ng Diyos, ito'y pintuan patungong kaharian ng langit. Bakit po? Dito tayo makarinig ng sariwang salita ng Panginoon. Dito tayo mamold para sa pagkikinig sa kaniyang mga salita at pagbasa sa kaniyang mga salita sa banal na kasulatan. Kaya, ngayon ang panahon upang ating pakinggan ang salita na magiging accountability natin. Ang lahat ng sinasabi ng Panginoon na instruction. Ang kaniyang salita, tayong mga magulang, ay ganun din ang salita natin doon sa ating mga anak. Minsan magsabi pang iba, wala na yan. Mga malalaki na sila sa kuan yun. Hindi po yan kapatid. Basahin natin ang Deuteronomy 7, versikulo 6. Ituro mo sa iyong mga anak, sa mga anak ng inyong mga anak. Ibig sabihin, pati yung mga apo natin. Mga apo, meron pa rin tayong responsibilidad. Yung mga anak natin na malalaki na, may responsibilidad pa rin tayo sa pagturo. Bakit po? Ito ang pintuan ng langit. Hindi natin ituro yan kapatid. Kung ating mga anak ay hindi makikinig, wala tayong hinto sa pagturo, pagsabi, o niya, pangunahan natin palagi, tayong mga magulang. Pangunahan natin lagi sa pagpalago sa ating panampalataya, sa pagsamba, sa Espiritu at katotohanan. Kaya, ang Diyos ng bahala sa lahat ng ating mga pagsisikap na tayo'y lumago, na maging maayos at lumakas pa ang ating pagsunod. Yan ang aking dalangin sa umagang ito.
Ayan. Maraming salamat, Brother John Mascardo, sa promotional talk na napakinggan po natin ngayong umaga. So, atin pong isunod ang pagrepaso ng ating lesson at ito po ay dadalhin ng ating pong mga care groups ng ating pong mga leaders. So, tayo po ay dadako na sa ating lesson at yun din sa ating mga Sabbath School offering. So, maraming pong salamat.